Isang maganda at mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan. So inaanyayahan na po ang lahat na tumayo. And welcome po muli sa ating Sunday worship ngayong umagang ito. Ganun din nga doon sa ating mga kasama via Zoom. So magandang umaga po. At sa umagang ito ay sama-sama tayong magpupuri, aawit para sa ating Panginoon. So basahin ko lamang po ito, isang maikling verse pero napakalaman. So sabi po dito sa Romans 5:8, "But God shows His love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us." So napakaikling verse dito sa Bible pero napakalaman. At dito natin makikita kung paano ipinamalas ng ating Panginoon ang kanyang kamanghamanghang pag-ibig sa bawat isa sa atin, di ba? Na pinakita niya yung pagmamahal niya sa atin, hindi nung tayo kaibig-ibig, di ba? Nung tayo kamahal-mahal, kundi pinakita niya yung pag-ibig sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Kaya, bilang pasasalamat sa ating Panginoon, atin po siyang purihin at pasalamatan at ibigay yung best worship na para sa Kanya. Amen po. Amen. Sige po, awitin po natin ito. Ikaw
tayo ay nagpupuri sa Panginoon. At patuloy na magbigay ng pasasalamat sa Kanya. Kaya sa umaga po nito, patuloy natin ibigay kung ano yung nararamdaman ng puso ng bawat isa sa atin. Kung paano nais natin purihin ang Panginoon. Kung paano nais natin siyang pasalamatan sa bawat araw na pagsama niya sa atin, na hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinababayaan, at naririto tayo at sama-sama na magpupuri sa Kanya. Sige po, patuloy natin awitan ng Panginoon. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinanggalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat
maraming salamat, Lord, sa mga salita mo na patuloy naming nararanasan. Sa salita mo na siyang nagiging gabay namin sa araw-araw. Sa salita mo na nagsisilbing tanglaw namin sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil nandiyan yung salita mo para kami ay i-rebuke, para kami ay i-correct, O Lord, kung paano kami dapat mamuhay sa mundong ito. Sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, O Lord. Sa mundong ito na punong-puno ng kahirapan, ng pagsubok. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil nananatili kaming matibay at matatag dahil sinasandigan namin ng iyong salita, Panginoon. Kaya, Lord, sa umaga pong ito, patuloy na pinasasalamatan ka namin, pinupuri ka namin at niluluwalhati, Panginoon. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. Tanggapin mo po ito ng buong puso naming mga papuri at pagsamba sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Isa nga pong malakas at masiglang palakpak para sa ating Panginoon. Amen and amen. Sige po, tayo po ay sama-samang magbabasa ng atin pong scripture ngayong umaga po na ito. Basahin po natin sa Hebrews chapter 4, verses 9 to 16. Yan, sige po. Dala-dalawa po tayo and then dun sa last verse ay magsasabay-sabay po tayo. Yan, umpisahan ko po. So then, there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. 15 and 16, sabay-sabay po tayo. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Blessed be the reading of God's word. Makakaupo na po ang bawat isa. Okay, a blessed morning to each and every one of you. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa aklat ng Hebreo. At dito po sa aklat ng Hebreo ay atin pong tinatalakay ang patungkol sa kapahingahan na ibinibigay ng ating Panginoon. So tayo po ay nasa chapter 4. At sa kabuuan ng mga talatang ito ay napag-usapan yung Sabbath rest. Ito pong Sabbath rest na binabanggit sa idea ng mga Hudyo, ito ay isang araw sa buong sanglinggo. Pero ito pong rest na binabanggit, ayon sa ating mga pinag-aralan, ito po ay isang kalagayan ng kumpleto at totoong kapahingahan. So tingnan po natin yung bahagi ito ng ating pag-aaral sa verses 11 to 16. So Sabbath rest, pagpapatuloy ng ating pag-aaral, and we come to the exhortation. So sa unang bahagi, yung usapin ay authority of the Word of God. At dito po, how can we find rest ang usapin? No, at dito po makikita natin na matibay at tunay nga na magaganap yung kapahingahang ito at sa paanong paraan.
Sabi pong ganon sa unang mga talata, yung admonition, strive to enter God's rest. No, pag sinabi pong admonition, ito po'y pagpapaalala sa atin. At nagbibigay din siya ng pag-utos sa atin kung ano ang dapat nating gawin. So sabi pong ganon sa unang talata, let us therefore strive to enter. Pagka sinabi pong strive, gumawa ka, kumilos ka, sikapin mo. No, kumbaga hangga't hindi nangyayari, gawin mo yung dapat mong gawin. No, strive. Yan po katulad ng isang tao na tumatakbo sa marathon, na hangga't hindi niya naaabot yung finish line, patuloy siyang hahakbang, patuloy siyang uusad, maski na pagod na siya, maski maraming obstacle sa paligid niya, sisikapin niyang makarating dun sa destinasyon. No, strive to enter. Nabanggit po dito, sabi pong ganon sa Pilipos 2:12 hanggang 13, lalo kayong maging masunurin ngayon, ako'y malayo sa inyo. No, dito po si Apostle Pablo ay nagpapaalala sa mga taga-Pilipos. At itong church ng Pilipos, dumating yung time na kailangan niya ng pansamantalang iwan. At sa paglayo ni Apostle Pablo, ano ang tagubili niya? Sabi niya gano'n, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan. Makikita natin dito na ang kaligtasan na nakamtan ng mga mananampalataya sa Pilipos, pinapayuhan sila na pagsumikapan. No, nandoon na ang isang taong iniligtas ng Panginoon, nagsusumikap pa rin siya sa kanyang kalagayan upang mapatunayan o upang maging lubos ang kanyang karanasan sa kaligtasan. Marami po kasi sa atin, may mga pagkakataon na kapag alam mo nang ikaw ay ligtas, pinatawad sa kasalanan, at ikaw ay naniniwala na anak ka na ng Diyos, minsan wala nang pagbabago na hinahangad sa buhay. Wala ka ng disiplina sa pamumuhay mo upang ikaw ay maging malapit sa Diyos. No, may mga ganung Kristiyano po. Pero itong mga taga-Pilipos, bagamat alam nila na sila'y ligtas na, ang payo ni Apostol Pablo, magsikap pa din, no, upang maging ganap yung kaligtasan. Tandaan po natin na ang kaligtasan natin ay may 3 bahagi. Una, yung pagpapawalang sala, yung justification, at ang ikalawang bahagi ay yung pagpapakabanal. Ito po yung sanctification na kung saan sa kalagayan ng sanctification, nararanasan natin na yung buhay natin ay hinuhubog sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po ang isang tunay na iniligtas, siya ay nagsusumikap na makapasok saan? Makapasok sa kapahingahan na binabanggit. Enter that rest. No, doon sa kapahingahan ay ano ba yung rest na nabanggit? No, ito po yung pinag-aralan natin last time. Ito pong kapahingahan na ito ay ang kalagayan ng Diyos matapos ang paglikha. Sa aklat ng Genesis chapter 2, verse 1 and 2, nakita po natin dito sa mga talatang ito, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. So ito po yung time of creation. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. At ito pong kapahingahan na ito na kalagayan ng ating Diyos, ito po ang journey na nais ng Panginoon na mapuntahan natin. Kaya nga po ang 3 bahagi ng kaligtasan ay glorification. Ito yung kalagayan na kung saan ikaw ay nasa piling na ng ating Panginoon. So, let us strive to enter that rest. Pinatawad ka sa kasalanan, tapos na yon. Pero ikaw ay nasa area ng sanctification. Pinagiging banal. Yung likeness ni Jesus, nililikha sa iyo ng Panginoon. No? Kaya yung mga nangyayari sa atin, ng mga pagsubok,
yung mga nangyayari sa atin na mga kabigatan, ang intensyon niyan, hubugin tayo upang yung wangis ng Panginoon ay malikha sa ating puso, sa ating isip. Sapagkat sa ganong kalagayan, yung tunay na kapahingahan ay makakamtan natin. No? Doon tayo dadalhin ng ating Panginoon. Kaya nga ang buhay dito sa mundo ay panahon ng paghubog. At pag siya, pero nagsisikap siya na sumunod sa Panginoon so that no one may fall by the same sort of magpakasipag tayo lalo sa pananampalataya natin, sa kabanalan. Bakit? Kasi nga, may mga tao na akala nila dahil sila'y sinamahan ng Diyos, naranasan nila ang Diyos, nagpakilala ang Diyos sa kanila, pero sa kabila ng mga pangyayaring yung binaliwala nila, hindi sila nag-ayos ng buhay nila. Alam nyo, yung mga taong ito, bumagsak. At ito'y nangyari, no, binigyan tayo ng example nitong writer ng Hebrews, yung mga Israelita na nakaranas sa Diyos, nagpakilala ang Diyos sa kanila, pero hindi pa rin sila pumasok sa tunay na kapahingahan. Bakit? Kasi nga po, matigas ang ulo. Ang pananampalataya po natin, hindi may aalis na ito po ay may paghamon. Sabing ganun sa Mateo 7:13 hanggang 14, pumasok kayo sa makitid na pintuan, sapagkat maluwag ang pinto at madali ang daan patungo sa pagkawasak, at maraming dumaraan doon. Sapagkat makitid ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay, at iilan lamang ang nakatatagpo niyon. Sa talata pong ito, makikita natin na sa buhay, may paglalarawan ang Panginoon. Isang makitid at isang maluwang. Malapad ang daan. Nagagawa nila yung gusto nila, pero ang dulo ay kapahamakan. Dahil kinakalaban nila ang Diyos. So, nawawag tayong dumating sa pagkakataon na mahulog. Tandaan po natin na ang magbibigay ng katiyakan sa atin para maging maayos, ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. No? At dito po sa mga talatang ito, ipinakilala sa atin yung kakayanan ng salita ng Diyos at sino ba itong salita ng Diyos. Sa unang talata, for the word of God is living and active. Mapapansin po natin dito na sa pananalita ng writer, ipinakilala niya o ipinaalam niya sa atin o sa sinusulatan niya kung ano ang katangian ng Word of God. Dalawang bagay. Ano sabi? Una, living, buhay. At pangalawa, active. Pag sinabi nating living, yan po yung talata na kung saan isinulat ni Apostle John sa chapter 1, verses 1, and then yung verse 3 and 4. Pansinin niyo po. Noong simula pa lamang ay nauuna ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa verse 3, nilikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. At kung wala siya, walang anumang nilikha. Ang lahat ng nilikha ay nagkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. At kung titignan natin yung talatang 14, at ang salita ay naging tao. So, mula dito sa mga pananalitang ito, ipinapaunawa sa atin na yung salita, hindi lang basta letra o pangungusap, kundi yung salita ay persona. No? Merong personalidad. At yung salita na yan is none other than Jesus Christ.
Sa pahayag 3:19 hanggang 20, ito naman po yung makikita natin, yung pagiging aktibo ng salita ng Diyos. So sa una, ang salita ng Diyos ay buhay at ito rin ay active. Sabing ganun sa talatang ito, ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya't magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Dito po makikita natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang iglesia na napapaliwala. Anong ginagawa ni Lord? Binibigyan niya ng time para sila ay kausapin. At dito nga ang paglalarawan, kumakatok sa pinto. Marami pong pagkakataon sa buhay natin. Lalo na pagka tayo ay nalilihis ng landas. Di ba kinakausap ka ni Lord? Nasabi niya, oy, huwag ka dyan. Mali yan. Hindi tama yan. Nagpapaalala siya sa maraming paraan. Minsan gumagamit siya ng tao, minsan yung mga pangyayari sa buhay natin. Pagka nakakalimot ka na, may mga pamamaraan ng Diyos para kunin ang atensyon mo. Siya'y kumakatok. At kung magiging bukas ang isip mo, ano sabing ganon? Kung bubuksan mo ang pintuan, ano sabing ganon? Papasok ako. Again, dito makikita natin, kung ikaw ay napapaliwala, di ba yung fellowship mo kay Lord, parang nasisira. Pero the moment na magbukas ka, ano sabi ni Lord? Again, i-restore niya yung relationship. Papasok ako. Magiging bahagi muli siya ng buhay ng isang matigas ang ulo. So, ganyan po ang salita ng Diyos. Ito ay buhay at ito ay aktibo. Sapagkat higit sa letra, ang usapin kung ito ay persona ng ating Panginoong Hesus. Yaan ang salita ng Diyos. Kaya nga po sa mga sumunod na talata, dinescribe itong salita na ito, sharper than any two-edged sword. Pansin niyo, sword. Saan ginagamit ang sword? Di ba? Sa labanan. Ginagamit ang sword sa panahon na mayroong kikitiling buhay. Pero itong Word of God, sharper than any two-edged sword. So, talagang hindi pwedeng hindi ka masaktan pag gusto kang saktan ng Panginoon. Matalas kasi siya. At ito po yung kakayanan niya, piercing to the division of soul and of spirit. Pansin nyo, sa lahat ng mga nilalang, tayo lang po ang mayroong soul and spirit. At dyan po, kinakausap tayo ng Diyos. Of joints and of marrow. Kita rin natin dito na ang effectivity ng salita ng Diyos ay maging sa physical na pangangatawan natin. Joints and marrow. Naalala ko po, may isang talata po na sa Book of Acts, habang nangangaral si Apostol Pablo, may isang tao na gumagaling sa kanyang karamdaman. No? Minsan nakakala natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, spirit and soul lang ang naapektuhan. Pero hindi po ganun. Sa record ng banal na kasulatan, may mga tao na habang nakikinig ng salita ng Diyos, nare-revive yung kanyang pangangatawan. Nagkakaroon siya ng kagalingan. Kaya nga po, ito ang kakayanan ng salita ng Diyos. And then ang sumunod pa, and discerning the thoughts and intention of the heart. Pansin niyo po, maging yung takbo ng isip ng tao, maging yung
intention ng heart, yung kanyang desire, yung kanyang motibo. Alam ito ng ating Panginoon. Kaya nga po may katiyakan ang kaligtasan natin dahil nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Kaya napahamak yung mga Israelita, narinig nila ang salita ng Diyos pero binaliwala nila. Hindi sila sumunod. Ngunit ang mga sumusunod, nararanasan nila yung mabubuting bagay na plinano ng Panginoon. At ang pangatlong bahagi, yung accountability to God. Sa verse 13, and no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him. Ang Biblia, dahil ito'y hindi isipan ng tao, bagamat tao ang ginamit para isulat, ang lahat ng sinasabi dito ay nagbubukas sa kalooban ng isang tao. Tingnan niyo po, sabing ganun sa aklat ng Jeremias, 17, 9 hanggang 10. Ang puso ng tao ay mandawaya, higit sa lahat, at lubos na masama. Tingnan niyo po yung kalagayan ng puso. Mandawaya. No, akala mo yung nasa labas ng bahay niyo lang yung mandawaya. Yung nasa kalooban natin, mandawaya. And then, hindi lang siya mandawaya, masama. Di ba? Mandawaya, pwedeng nandyan siya, pero iba yung mandawaya and at the same time, masama. Ipapahama ka. Ilalayo ka sa Diyos. Wawasakin ka nito. Kasi mandawaya, masama. Pinagsama yun. Kaya nga po dumadating yung pagkakataon na yung masama, ang tingin mo, pwede naman. Hello? Ganyan po ang puso natin. Pero sabing ganun sa talata? Sabi pong ganun, sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? So yun ang tanong. Anong sagot? Sabi po sa verse 10, pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Sino nakakakilala sa atin ng totoo? Sino nakakaalam ng puso natin? Ang Panginoon. Minsan ang puso natin, dinadaya ka na pala, hindi mo pa alam. Kung hindi ka lalapit sa Panginoon, yung pandawaya ng puso mo, magpapatuloy yan. At nakakatakot yun. Kaya nga po, sabi ng dito sa aklat ng Hebreo, all are naked and exposed to the eyes of Him, to whom we must give account. At dahil exposed ang lahat ng bagay sa harapan ng Diyos, tandaan natin, dito sa Mangangawa 12, 13 hanggang 14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawain natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Pansin niyo po, life is an accountability before God. Minsan nakakalimutan natin yan eh. Isipin po natin, pananagutan natin sa lumikha sa atin yung lahat ng mga pinaggagawa natin. Yung ginagawa natin dito sa mundong ito, may epekto po yan sa kabilang buhay. Kaya nga po, sa isang mananampalataya, ang ipinaalam ng Panginoon ni Jesus, mayroong reward system sa kabilang buhay. Lahat ng ginawa natin para sa Panginoon, ito'y gagantimpalaan. May sistema ng reward. Kaya nga po nabanggit din yung pagbibigay mo ng tubig dun sa isang manggagawa ng Panginoon.
Hindi ito makakalimutan. So, may reward system. Kaya nga po, habang nabubuhay tayo, may pagkakataon po na ibinibigay ang Panginoon upang mag-ipon ng kayamanan sa langit. Pwedeng dito sa lupa, ang dami mo ng mga pinagagagawa. Sa kalangitan, anong kalagayan natin? And at the same time, yung mga hindi kumilala sa Diyos, hindi nila tinanggap o hindi nila pinaniwalaan yung paraan ng kaligtasan ng Diyos. Alam natin, sa kabilang buhay, yung kaparusahan, may iba't ibang degree of punishment. No, yung Sodom at Gomorrah, pinarusahan ng Diyos, pero mas severe punishment yung ibibigay sa mga taong nakarinig ng mabuting balita at hindi nila inintindi yung mabuting balita. Ang sabing ganon, mas malala ang parusa nila. We will give an account. Life is an accountability before God. May kakilala po akong accounting. Ayan ang trabaho nila. Hindi sila makauwi dun sa kanilang, hindi sila makauwi. Bakit? Kasi kulang ng 5 centavos yung kanilang, yung nire-record nila. Pansin niyo po, dito nga po sa church, no? Ganon din kaya hindi agad makauwi sila Hindi agad makakain ng tanghalian kasi binabalanse nila. Maliit na sentabo, pero hindi pwedeng baliwalain. Ganyan po ang accounting. Kaya po sa buhay ng tao, huwag mo isipin na wala naman nakakita. Isang beses ko lang naman ginawa. Accounting. Pananagutan mo yan. Amen? Pwedeng nakakapagtago ka sa harapan ng tao na pagtatakpan mo. Isa kang mapagbalat kayo. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha bang mapagbalat kayo? May itinatago ba? No, baka mahusay sila magtago. Pero sa harapan ng Panginoon, mananagot sila. Accountability before God. At pero dahil po sa katotohanan na yan, yung kapahingahan na kailangan natin, kayang ibigay ng ating Diyos. At sa sumunod pong bahagi, tiyak ang kapahingahan sapagkat meron tayong dakilang saserdote. At dito po, dahil sa Kanya, meron tayong access to the throne of grace. No, trono ng biyaya. Hindi po ito trono ng hustisya. No, kapag trono ng hustisya, kung anong ginawa mo, agad-agad, parusa yan. At kung gaano kalaki yung kasalanan mo, ganun kalaki din yung parusang ibibigay sa'yo. Yan po ang throne of justice. Pero dito, ang napakagandang pangyayari, dahil sa kapahingahan na inaalok ng Panginoon, ang ino-offer niya ay trono ng biyaya. Why can we enter God's rest? No, yan po yung tanong. Sa verse 14, sabing ganon, since then we have a great high priest. No, ipinakilala dito na ang katiyakan natin sa kapahingahan na ito ay dahil sa great high priest na pinag-usapan na po yan dito sa aklat ng Hebreo. Sa chapter 2 verse 17, nabanggit na po yan. Sabi pong ganun sa verse 17, kaya't kailangang siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na kataas-taasang pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Upang gumawa ng handog na pantubos
sa mga kasalanan ng mga tao. So dito po sa talatang ito, ipinakilala sa atin na itong dakila nating saserdote o kataas-taasang pari, inalay niya na yung buhay niya. At para magawa niya yung pag-aalay ng buhay, kinailangan siya na maging katulad natin, tao. Tayong mga tao, ang intensyon ng Diyos na iligtas, kaya naman, etong great high priest natin, he became like us. No? At inalay nga po niya yung kanyang buhay. Sa aklat ng Hebreo pa rin, sa kabanatang 3, no, sa unang mga pananalita, makikita natin, ang sinabi po dito, isaalang-alang ninyo si Jesus, ang apostol at kataas-taasang pari ng ating ipinapahayag. So dito, pinangalanan itong great high priest at siya ay walang iba kundi si Jesus Christ. At dahil po dito, sabing ganun sa 1 Timothy chapter 2 verses 5 to 6, iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino yon? Ang taong si Kristo Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat. Isang patotoong pinatunayan sa takdang panahon. Ilan ang Diyos? Isa lang. Ilan ang paraan para tayo makalapit sa Diyos? Isa lang ang tagapamagitan. Meron pong mga kumikilala sa isang tagapamagitan na mediatrix ang tawag nila. At siya po ay isang babae. Pero sa katotohanan, walang binabanggit ang Panginoon mula sa kanyang salita na ganoon. Sapagkat malinaw sa Biblia, isa lang ang tagapamagitan. At ito po yung kinikilala natin na the great high priest. Kaya nga po, sabing ganon sa sa sumunod na mga talata, anong katangian nitong tagapamagitan? Una, meron siyang divine identity. Sabi kong ganon, who has passed through the heavens. So isang katangian nitong tagapamagitan na kinikilala nating high priest, sabi sa Juan 3:13, wala pang umakyat sa langit maliban sa kanya na bumaba galing sa langit, ang anak ng tao. Take note, siya ay galing sa langit, kaya naman dumating yung time na siya ay umakyat din sa langit. No? Yung ipinapakilala na mediatrix kuno. Saan ba siya galing? Di po ba? Siya'y tao lamang. Pero ito pong pinapakilala ng Biblia, siya po'y galing sa langit, kaya naman nung siya'y namatay at nabuhay na muli, umakyat sa langit din. Sa Efeso 4:10, tingnan niyo po yung sabi. At siya na bumaba rito sa lupa, ang siya ring umakyat sa kataas-taasang langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. So dito, ipinapakilala sa atin na yung umakyat sa langit, kaya naganap yun, ito'y pagpapatunay sa atin na ang kanyang kapangyarihan ay lubos. Walang papantay sa kanya. Siya na ang pinakamataas. Kaya nga po, itong katangian ng great high priest has passed through the heavens ay isang kalagayan na nagbibigay ng katiyakan na yung kapahingahan sa kanya natin makukuha. At pinangalanan nga po, sino yon? Jesus, the Son of God. Yung mediatrix na pinapakilala ng isang relihiyon, walang pagkilala na siya ay anak ng Diyos. Walang ganon. Si Jesus lamang po ang taglay ang kalagayan bilang kinilala na anak ng Diyos.
At dahil nga po dito sa kalagayang ito, anong hamon sa atin? Let us hold fast to our confession. No? Pag sinabing hold fast, panghawakan mong maigi yung pananampalataya mo. Pansin niyo po ba na ang buhay Kristiyano hindi talaga masayang tunay? Di ba? May umaagaw sa pananampalataya natin. Kung kailan ka nagnanais sumunod kay Lord, tsaka dawating yung mga tao na hataking ka pabalik sa dati mong bisyo. Kung kailan ka nagsiseryoso sa Panginoon, tsaka may dawating na tao na aakitin ka para bitawan ang pananampalataya mo. At may mga pagkakataon, you will be persecuted. You will be uncomfortable sa faith mo. Minsan nga po, may threat of life sa pananampalataya mo. Pero ano sabi ng aklat ng Hebreo? Dahil yung high priest natin ay may kalagayan bilang umakyat sa langit at siya ay anak ng Diyos, panghawakan mong maigi yung pananampalataya mo, huwag kang bibigay. Ang pangalawang katangian nitong ating great high priest, ipinakilala dito yung kanyang human identity. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Pansinin niyo po, sabi pang ganon, but one who in every respect has been tempted as we are. Isipin niyo po yun. Anong pagsubok yung dinadaanan mo ngayon? Ano yung pangyayari na nagaganap sa'yo na para bang unfortunate? Na parang nakalulungkot. Sana yung kapitbahay ko na lang. No? Minsan, gano'n. Alam niyo po ba na ang Panginoon, bagamat siya hindi nagkasala, ginawa niya lahat ng tama sa mata ng Diyos. Still, hindi siya naging exempted sa pagsubok ng buhay. Hindi siya naging exempted sa hirap ng buhay. Tayo nga, makasalanan eh. We deserve yung punishment. We deserve yung buhay na hindi maayos. Dahil nagkasala tayo sa Diyos. Kung tutuusin, isipin niyo to mga kapatid, kung tutuusin, si Jesus ay biktima ng injustice. Di ba? Kawalan ng hustisya ang naranasan ng ating Panginoon. Sabi sa aklat ng Lucas 4:2, na doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Take note 40 days. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na yon at nang makalipas ang mga araw na yon ay nagutom siya. So si Jesus, ipinakita rito, taong-tao nagugutom. May instance pa nga, nauhaw siya. May instance pa nga, namatayan siya ng kaibigan. At hindi lang nabanggit yung tatay niya, si Joseph. Marahil namatay ng maaga. Maraming karanasan si Jesus sa mundong ito. Yung kaibigan niya nga, nung namatay, ang sabing ganun, umiyak siya, tumangis siya. Kasi ramdam niya yung nangyayari sa paligid. Hindi siya bato. Hindi siya robot. May pakiramdam siya. At sa mga pagkakataon na yon, ipinapakita na yung nararamdaman natin, katulad ng nararamdaman din ng ating Panginoon. Sa unang Pedro 2:23, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Anong ginawa niya? Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol
na may katarungan. Biktima ka ba ng injustice? Si Jesus, hindi niya deserve na parusahan at mamatay para sa kasalanan. Hindi niya deserve. Pero ito ang naging mission niya. At nung mga panahon na nararanasan niya yung pang-aalipusta, pagdudusta, hindi siya gumagante, tahimik lang siya. Bakit? Kasi may tiwala siya sa may hawak ng hustisya. Amen? Kaya nga, anuman yung nangyayari sa iyo ngayon, pagkatiwalaan mo si Lord, hindi siya natutulog. Amen? So, dinanas siya ng ating Panginoon. Yet, without sin. Malinaw to. Unang Pedro 2:22, ang sabing ganon, siya'y hindi nagkasala at walang natagpuang pandaraya sa kanyang bibig. So, malinaw eh. Hindi talaga siya nagkasala. Sa aklat ng Mateo 27:4, sinabi niya sa kanila, nagkasala ako dahil ibinigay ko sa inyo ang isang taong walang kasalanan. Sa palagay niyo, sino nagsalita niyan? Si Judas na nagkanulo. At ano sabi niya? Yung ipinagkanulo niya, walang kasalanan. Sa Lucas 23:47, nang makita ng kapitan ng mga sundalo ang pangyayari, ito yung time nakapako si Jesus sa cross, pinuri niya ang Diyos at sinabi, totoo ngang walang kasalanan ang taong ito. No? Maski yung mga sundalo na nagpahirap kay Jesus at nagpako sa krus, ito sinasabi nila, totoo. Wala siyang kasalanan. And yet, Jesus suffered and died. Humanity. Kaya nga kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, tandaan mo na iintindihan ka ng Panginoon. Dahil naging tao siya. Amen? At mula po sa katiyakan na ito, sa huling talata, draw near to the throne of grace. Ito po yung ibinibilin sa atin. Tulad nung sinabi dito sa aklat ng Hebreo, let us then with confidence. Ibig sabihin, dapat maging confident. Ano ba yung confident? Last week po may seminar kami. Yung isa sa kasama namin sa seminar, pinayagan yung anak niya na sumama. Habang nag-aaral kami, may batang pumasok. Tay! Nag-aaral kami. Tay! May tinanong sa tatay niya. Lapit. Very confident. Walang pakialam. Bakit? Kasi pupunta siya sa tatay niya. Alam niyo po, dahil ang Panginoon natin ay divine, and He became human like us, ano sabi? Have this kind of confidence. Pag lumalapit ka sa Panginoon, huwag kang matakot. Lapit ka lang sa Kanya. Let us then with confidence draw near to the throne of grace. Isa po itong pribilehiyo na meron ang bawat mananampalataya. Anytime, anywhere, any situation, pwede ka lumapit kay Lord. Amen. Pag sinabing biyaya, hindi ka karapat-dapat, pero meron kang pribilehiyo. Throne of grace. At sabi pa pong ganon, sa Efeso 2:8-9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa. Bakit? Para walang maipagmalaki ang sinuman. Yan po yung biyaya. Wala kang ginawa. Sinong gumawa para tanggapin tayo sa langit? Si Lord.
Totoo po yun. Sa langit, pag wala kang ginawang katuwiran, hindi ka tatanggapin. Pero ang katotohanan, kailangan ng gawa para pumasok sa langit. Pero hindi tayo yung gumawa. Si Jesus ang gumawa para tanggapin tayo sa langit. At ang tawag doon, biyaya. Tinanggap mo yung isang bagay na hindi mo naman pinaghirapan. Kung tutuusin, wala kang ang ginawa. Pero tinanggap mo yun. Ganyan po yung kaligtasan. At dito tayo pumapasok. Isang pribilehiyo na ibinigay ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Hindi lahat ng tao tinatanggap sa harapan ng Diyos. Can you imagine? May pribilehiyo ka na gawin yun. Minsan binabaliwala natin yung prayer meeting. Minsan binabaliwala natin yung mga pagtitipon, parang ordinaryo lang. Pero alam niyo po ba na yung pribilehiyo na maranasan natin ng Diyos, makaniig natin ng Diyos, isa yung kalagayan na tayo ay may biyaya na tinatanggap sa Panginoon. Sino po nagpa-appointment sa inyo kay Mayor? Hinarap ba kayo ni Mayor? Hello? Baka nga barangay chairman lang. Hindi nyo pa makaharap eh. President Bongbong Marcos, nagpa-appointment ka na ba? Papapasukin ka kaya sa palasyo niya? Hello? Yung paglapit sa trono ng biyaya ng Diyos, binabaliwala natin, minamaliit natin, ginagawa nating ordinaryo, pero hindi ordinaryo yon. Naging posible yung mga bagay na yon dahil sa ating great high priest. Yung kapahingahan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi ordinaryo yon. Hindi lahat nakakasumpong nun. Pero kung ikaw ay bahagi ng mga tao na taglay yung pangako sa tunay na kapahingahan, biyaya ang bagay na yon. Hindi ka pwede magmalaki. Pribilehiyo yan. At sa paglapit natin, sabing ganun dito sa Hebreo, that we may receive mercy. Ang mercy po, sabing ganun sa Tito 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Naawa ang Diyos sa atin. Salmo 86:15. Ngunit kayo, Panginoon, ay Diyos na nagmamalasakit at mahabagin. Wagas ang pag-ibig nyo at hindi madaling magalit. Yan po ang katangian ng Panginoon eh. Puno siya ng awa, kahabagan, at dahil sa awa niya, hindi ka agad-agad natin nararanasan yung galit niya. Nung nagalit ang Panginoon, di po ba, sa panahon ng Sodom at Gomorrah, ano nangyari? Patay silang lahat. Nung nagalit ang Panginoon doon sa mga anghel na nagrebelde sa Kanya, ano nangyari? Kay Satanas at sa kanyang mga anghel. Hindi nagbigay ng tagapagligtas ang Panginoon sa mga anghel. Galit ang Diyos. Kaya nga po, yung galit ng Panginoon, wag nating baliwalain. Ginagawa niya to pagka kailangan. Pero nagtitimpi ang Panginoon sa mga panahon ng kalagayan natin dahil siya ay naaawa sa atin. Awa ng Diyos. Kaya nga po, when we receive mercy, ano yung kasunod niyan? And find grace to help in time of need. May pangangailangan ka ba? May timing si Lord. May tulong na darating. At ang dahilan niyan dahil sa kanyang biyaya. Find grace. Roma 5:20-21, kung nadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Kaya't kung paanong naghahari ang kasalanan at nagdudulot ng kamatayan, ganun din naman naghahari ang biyaya ng Diyos
at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Pansinin nyo, ganito po yan yung sinasabi dito sa Aklat ng Roma. Tinatapatan ng biyaya ng Diyos yung kasalanan natin para hindi tayo maparusahan. Kung ganito kalaki yung kasalanan mo, ganun din yung biyaya. Pag ganun kalaki na yung kasalanan mo, ganun din yung biyaya. Hello? Kasi kung hindi tatapatan niya ng biyaya ng Diyos, ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa iyo? Mga kapatid, ganito yung biyaya ng Diyos dahil si Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. So kung wala si Jesus Christ sa buhay natin, hindi natin siya kinikilala bilang Panginoon, paano mararanasan yung kaligtasan? Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hello? Kaya nga po yung paglapit natin sa Panginoon, ito'y kombinasyon ng biyaya at kahabagan ng ating Panginoon. Isipin niyo yun. Can you imagine na pagtiyagaan tayo ng Diyos? Hello? Baka yung asawa mo nga sumusuko na sa'yo. Pero hindi ka sinusukuan ng Panginoon. Ang tawag doon, biyaya at awa. Amen? Pero take note, may time limit ang biyaya at awa. Kasi time will come, pwedeng alisin ng Panginoon at hindi niya ibigay yung kanyang awa, kundi ang ibigay niya ay parusa. May time limit kasi yan. Tulad nitong mga Israelita, alam natin, they did not enter God's rest. Dumating yung time, pinatay sila ng Diyos. Ang kulit kasi. Ang dami ng pagkakataong ibinibigay para makinig sila. Pero dahil binaliwala nila yon, puot ng Diyos ang naranasan nila. So as a summary, so sa entry, those who have faith to God's word, tandaan natin, sila yung nakasumpong ng kapahingahan. And then, dahil dito, magkaroon tayo ng confidence to God's plan. Plano ng Diyos yan eh. At pag nagplano ang Panginoon, tiyak magaganap yon. Yung usapin ng existence sa verses 5 to 10, kailan? Kailan tayo makakapasok sa kapahingahan? So yung kailan dito, may pasimula at may kakumpletuhan. Ano po? Yun po yung ganon. Ganon po yung sitwasyon. Nagsimula and then magpapatuloy hanggang sa makumpleto. When? Sabing ganon, today, when we obey God's word. So kung nagsasalita ang Panginoon, makinig ka na. And then, be obedient. Ito po yung coming to God's presence. Kita natin yon. May imbitasyon. Lumapit tayo. Magsipalito kayo. May imbitasyon pa eh. Pero pag dumating na yung second coming, wala na yung imbitasyon na yon. Pahusa na yon. So, ito yung exhortation sa verses 11 to 16. Ano nakita natin dito? Yung how and why. Strive to enter. No, kailangan nating magpakasakit. Strive. Meron ditong perseverance to the confession. Kita natin, kung totoong mananampalataya ka, huwag kang bibigay. Huwag mo ipagpapalit si Lord. Ngayon, yung kakayanan natin, pag nagawa mo yun, huwag mo isiping dahil sa'yo yun. Kundi nag-persevere ka, nagtagumpay ka kasi kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Confidence to draw near to God. Sa pa yan, paano? Dahil sa ating great high priest,
malaya tayong nakakalapit. May pribilehiyo tayong lumapit. Saan? Sa trono ng kanyang biyaya. So, as an application, sa entry, have fear when you seemingly not entering on God's rest. Okay? So, kung pakiramdam mo, mukhang hindi ka papasok sa kapahingahan na ibibigay ni Lord, matakot ka na. Minsan po, hindi lang sarili mo yung dapat mo tingnan eh. Kung yung kasama mo sa bahay, alam mong wala, hindi siya papasok sa kapahingahan na ibibigay ng Panginoon, matakot ka para sa Kanya. Kasi hindi biro ang impyerno. Hello? Kailan ka nagkaroon ng burden sa mga mahal mo sa buhay na hindi pa kumikilala sa Panginoon? Alam niyo po, natuwa ako dun sa isang kapatid natin na nung nag-share siya, mangyak-ngiyak siya eh. Sabi niya, pag iniisip ko pa lang na ako pupunta sa langit at yung tatay at nanay ko, hindi ko makakasama, nalulungkot ako. Kaya kayo po ba may burden na katulad mo? O ligtas ka, tiyak yun eh. Nandito ka eh. Nagpapatuloy ka sa faith. Tiyak yung kaligtasan. Eh yung asawa mo na nag-iinom ngayon at tumatanggi sa mabuting balita, baka hinahayaan mo na lang. Okay na yun, ayaw nila eh. Kailan ka mag-e-effort pag patay na sila? Hello? Sa ibang bagay, nag-e-effort ka para kumita ng pera. Sa business mo, effort na effort ka. Pero para maligtas at kumilala sa Panginoon yung sabi mo, mahal mo, wala kang ginagawa. Tutulog ka lang sa pansitan. Yung man tumigas na yung puso mo, okay lang. Mga kapatid, matakot tayo kung hindi sila papasok sa kapahingahan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Alam niyo po, kukunti lang yung upuan natin dito, pwede yan mapuno. Amen? Kung mag-e-effort tayo. Kasi kalooban ng Diyos na makakilala sila sa Panginoon. Ilagay po natin sa isip natin yan. Wag nating hatulan na, itong tatay ko hindi kalooban ni Lord. Kasi, minsan ikaw ang humahatol eh. Hinatulan mo agad, buhay pa. Ano sabi sa 1 Timothy? Pag nanalangin ka, isipin mo, lahat ng tao gustong maligtas ng Panginoon. Ibig sabihin lang nun, may potensyal na iligtas ng Panginoon ng isang tao hanggat buhay pa. Mag-effort ka. Minsan nahihiya ka. Alam mo, saan ka dadali ng pagiging mahiyain mo? Saan dadalhin yung tao na yun dahil nahiya ka na i-share yung gospel? Isipin nyo yun. Have fear. Yun ang binabanggit dito. Matakot ka. Believe the gospel of salvation in Christ. Tiyak na yun eh. Yung existence. Today, when you hear His voice, do not harden your heart. Actually, walang taong haharap sa judgment seat ng God at sasabihin niya, Lord, hindi ka naman nagsalita sa akin eh. Hindi mo naman ako tinawag. Lahat ng tao, bago mamatay, one time in their life, kinausap sila ng Diyos. Hello? Minsan ikaw yung gagamitin ni Lord para malaman nila na ang buhay ay accountability before God. Pagsikapan mo, ngayon ka na gumawa. Kung yung kapatid mo inaagaw ni Satanas, huwag ka pumayag. Hello? Huwag ka pumayag. Huwag ka maging komportable. Pag nakakita ka ng taong iinom ng lason,
Okay lang yan. Baswahang nagliliyab sa apoy. Tiyak masusunog yung wala lang. Tao na yon dahil hindi mo sila binigyan ng babala. Mo, barkada mo, sama-sama kayo sa mga happenings, pero ipinaalam mo na ba na kung hindi nila makikilala si Jesus, sa impyerno sila pupunta? Pinaalam mo na ba yon? Kaya nga ang bilin sa atin, today when you hear His voice, huwag ka na magmatigas. Kasi kung magmamatigas ka, katulad nung kalagayan ng mga Israelita, pwede silang mamatay. Be obedient to God's word. So as an exhortation, strive to enter Sabbath rest. May effort pa rin eh. Oo, ligtas na tayo, pero may effort pa rin na ginagawa tayo. Live by the standard of God's word. Draw near to the throne of grace. So yung decision making, yung perspective mo sa buhay na to, tingnan mo sa pananaw ng Diyos, sa pangako ng Panginoon, at makikita mo may pag-asa. Amen? Walang hopeless case sa kamay ng Panginoon. Palagi siyang may magandang dahilan. Sa pagdaan ng unos, pag natapos yan, papayapa ang lahat. At mas magiging mahusay ang iyong pagkatao. Mas magiging mabuti ka. Mas magiging maayos ka. Tumugon ka lang ng tama sa mga sitwasyon. Bakit? Kasi yan po yung tinatawag natin na Sabbath rest. Pwede po bang tumayo tayong lahat? Lapit po tayo sa puno ng biyaya ng Diyos. Sing a song.
Father God, what is the meaning of life if you have not rescued us? Panginoon, salamat.
dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ikaw na aming dakilang saserdote, kataas-taasang pari, ikaw ang tumubos sa aming mga kasalanan. Salamat. Kinailangan na maging katulad ka namin. Dinanas mo ang lahat ng hirap at nailagay ka sa kahinaan na katulad namin. Panginoon, salamat. Dahil sa tuwing lumalapit kami sa iyo, alam po namin na iintindihan mo kami. Salamat. Salamat dahil ikaw yung buhay na salita na siyang nagbabago ng buhay namin. Tulungan mo po kami na kapag narinig namin ang iyong tinig, makinig kami. Kung ikaw ay kumakatok, pagbuksan ka namin. Makinig kami sa iyo. Magbigay kami ng panahon. Sikapin namin na mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Na ang aming mga katawan, ang aming buhay ay isang handog na buhay at kaaya-aya sa iyong harapan. Na ang isip namin ay wag nang sumang-ayon sa takbo ng makasalanang sanlibutan na ito. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na mahubog ang isip namin sa mga pamantayan ng mundong ito na lumalayo sa iyo, na nagre-rebelde sa iyo. Hayaan mo na ang puso at isip namin ay sakupin ng iyong mga salita. Dahil ang salita mo ay buhay. Ang salita mo ay aktibo. Maski kailan hindi ito maluluma. Napapanahon ang mga mensahe mo. At ito ang kailangan namin. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Higit sa mga salita at letra na nababasa namin, ang presensya mo ang aming kaulayaw sa tuwing binubuksan namin ang Biblia. Sa tuwing nakikinig kami ng mensahe patungkol sa iyo, ikaw ang kasama namin. At mula sa katotohanan ito, Panginoon, nawa sa paglabas namin sa lugar na ito, taglayin namin ang pagpapala na galing sa iyo. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa lugar na ito, nais ko pong ipahayag ang biyaya ng ating Panginoon. Sa ating Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at kailanman. Sa ating Diyos na siyang lumikha sa atin at nababatid niya ang laman ng ating puso at isip. Sa ating Diyos na nagkaloob ng dakilang saserdote na umakyat sa langit at naging katulad natin. Si Jesus na anak ng Diyos, ang ating dakilang saserdote.
At mula sa Kanya, nawa ang bawat isa na nakibahagi sa panambahang ito, maging yung mga nasa Zoom account natin, nawa ang biyaya ng Panginoon ay taglayin nyo. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of God be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Bakit po may Gospel Coalition Church? Ano pong mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, anong gagawin natin? Sharing Christ, changing lives. Again, a round of applause para sa Panginoon. A blessed day to each and every one of you. Humayo po tayo at magpakarami. Maligayang araw po sa bawat isa at salamat po muli kayo nakasama namin sa oras na ito, sa araw na ito, sa aming pong online worship service. We are looking forward to see you again sa mga susunod naming online worship service. Sa ngayon po, kung ating babalikan ang ating napakinggang turo sa hapon na ito, tayo nare-remind mula sa aklat ng Hebrews from chapter 4 verses 1 to 16 ng tatlong bagay. So, kita natin ganito na yung entry, existence, saka exhortation. So, sino nga ba ang makakahanap ng rest? Kailan nga ba matatagpuan ng rest? Ano ba yung dapat gawin ng isang mananampalataya upang matagpuan niya yung rest? So, kung kayo po ay humay na miss kayo doon sa mga discussions na yon, we encourage you as well to take a look back sa atin pong preaching. So, ito ay available dito sa Facebook, pwede rin sa YouTube, at kung gusto nyo pakinggan ng audio, pwede rin naman sa Spotify. So, muli po, maraming salamat at hopefully ay kayo ulit ay makasama namin next week. Kung gusto nyo po mag-share ng inyong realization, application, and prayer request, pwede rin naman po, pwede nyo kaming i-PM, kaya kung gusto nyo i-share siya publicly, pwede rin naman. Comment po kayo on the comment section below. And yan, we also encourage you to take a look sa amin pong mga online activities or mga regular activities ng church which you can also participate. So, yun po. Maraming salamat and see you again next week. Bye-bye! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God
by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.